Ayon di umano sa producer ng show, masyado raw mahal ang talent fee ni Regine, kaya di ito nakarating. Kaya naman malaki daw ang pagtatampo ng ating mga kababayan na naghintay at umasang mapapanood nila ang Songbird noong August 31 sa kanyang nakatakdang show sa Massey Hall, Toronto. Sold out ang tickets, puno ang venue pero si Regine ang wala sa mismong concert night na itinakda. Ano nga ba ang nangyari? Sino nga ba ang dapat sisihin? Ang katotohanan at mga detalye mula mismo kay Asia Songbird, Regine Velasquez, live sa The Buzz. Live sa The Buzz, mga kaibigan, Regine Velasquez. Hello. Magandang hapon. Magandang hapon po sa inyo lahat. Okay, unahin na natin yung issue. Sabi raw ng iyong producer, Regine, na mataas daw ang iyong kontrata, mahal daw ang bayad sa iyo, kaya hindi ka nakarating sa Toronto, Canada noong August 31. Then why did they get me in the first place? At saka tapos na yata ang kontrata, hindi ba? Pinirmahan nila yung kontrata, pinirmahan ko yung kontrata eh. So bakit? Okay. Bakit nila ako kinuha in the first place kung namamahalan pala sila? Pero hindi sila nagbayad? Hindi sila nagbayad. Nag-down? Hindi sila nag-down. Ay, bad. As a matter of fact, I even have to pay my musicians para lang mag-rehearse kami. I had to shell out like something like $12,000. And that's my own money, ah. Ikaw? Oo. Kasi kailangan ka mag-ensayo dito sa Maynila bago ka umalis papuntang At Canada. kailangan mong bayaran yung musicians para mag-rehearse. Of course. So that's $12,000 na pera ko. Hindi ho ganun kadaling maglabas ng $12,000. Regine, bakit ganito ang Hindi ako trato na mayaman. binibigay sa'yo ng producer? Bakit ginaganito ka? I have no idea, actually. I've met this guy. His name is Ernest Quinto Okay. Jr. He's a very nice guy. He's a young, like he's 23. I met him. He's very nice. Mukhang okay naman siya kausap. That's why I said yes to the show. Okay, ang kontrata ay 50% babayaran dito sa Maynila. Actually, no. It was 75% Dito sa Maynila. dito sa Maynila. Maynila. Ang first payment nila dapat August 5, and then the second payment was supposed to be August 12, and then the last payment 25% was... doon. The last payment nila, August 19. Tapos aalis dapat kami before the 30th, a week before the 30th. Binigyan mo ba sila ng pagkakataon na mahabol yeah. yung payment scheme na ito? Kahit yung first, yung August 5, Wala. never? Wala silang nabigay. Now, a week before the concert, boy, binigyan namin sila ng chance. Meron kaming lawyer doon. Sabi ng lawyer, maybe the best thing to do is just open a bank account for you there. Kasi hindi naaabot dito yung pera. Para mas madali. Oo, so para mas madali. Siya na yung maniningil. They didn't even want to recognize the lawyer that I have there. Ayaw nilang ayaw namin ibigay sa kanya yung Para money. mas mapabilis yung proseso, yung para lamang proseso. makaalis ka papuntang Canada. Actually, inamin naman nila sa akin, a week before the show, inamin nila na wala silang pera. Pero sold out ang concert. Saan nila dinala ang pera? Hindi ko alam kung saan nila dinala. So anyway, ang sabi ko na lang, sige, ganito na lang. Like 2 days before the show, promissory note na lang. Promissory note na. Oo, na I-release ko parang na. sasabihin. Ang nakalagay lang dun sa sulat is that as soon as we get there, we will be paid the whole Ang bait amount. mo naman pala eh. Napakaganda na ng areglo Kung na manager gano'n. mo si Boy, hindi siya papayag na ganyan. Hindi talaga. May nangyari. Ano na talaga? Manager mo rin, hindi papayag ng Si gano'n. Deo, lalo lang di papayag yan. Okay, pero pumayag ka pa rin na promissory note na lamang. Oo, yun na lang. I-risk ko na yung pagpunta doon. Kasi pinapakiusapan nga din ako ni Patty. Bakit nagkakala pa ng Because balita? nga, I'm sure all those Filipinos, hard-earned money yan, Kaya Boy. nga eh, How much kaya are the nga eh. tickets, Regine? Hindi, I'm not really sure. Siguro something like $75, Canadian $50. dollars. Okay, pero alam mo, ang lungkot mga kaibigan ng mga ganitong pangyayari, dahil hindi naman nalalaman ang kwentong ganito, ang galit ay napupunta sa artista ng mga taong bumili ng ticket. Usually ganun kasi kami yung sinisisi dahil like, hindi nila in-announce kasi na hindi na ako makakarating. Kung in-announce man nila, hindi sila nagbigay ng totoong rason. So ngayon, syempre galit sa akin yung mga tao na, at least yung ibang tao. Wait na a minute, Okay. the $12,000 that you shelled out for the musicians, goodbye na rin Wala na yun. yun. So that's 600,000 pesos, Boy. Correct. Naiiyak nga ako eh. Okay. Galit ako! Nanonood lahat ang mga Pilipino na bumili ng iyong ticket doon sa Toronto, Canada, na marami ho sa inyo, Sa mga TFC kaibigan. naman napapanood Yes, Yes, yes. ang maaaring nagagalit po kay Regina, wala namang dahilan dahil ito po ang totoong Kung sila nangyari. nalugi, si Regine, ang laki rin ng nalugi sa kanya. That's right. Kasi actually, maliit na nga, hindi naman ganun kalaki din yung talent fee na makukuha ko. Although, since dollars yun, nag-aarimuhanan na rin kami, so masaya naman. So,
I just wanna say sorry. Kausapin mo Nag-apologize yung mga lang po Pinoy. ako sa lahat po ng mga tao na bumili ng tickets. Sorry po talagang hindi ako nakarating. Hindi ko po talagang gusto na hindi makarating. As a matter of fact, nung Friday po, we went, the whole band and myself, we all went to the airport. Hinihintay namin si Patty inihintay namin yung producers na i-fax nila yung promissory note na pinirmahan nila. Na magbabayad sila pagdating Hindi ninyo. nila Walang ginawa dumating. yun. Walang dumating. So, I just decided. naghihintay. No, we were on, yeah. Kay Ernest, na baka magkaroon ng pagkakataong I manood. still think he's a nice guy. Yeah. I'm sure he's a nice guy. I don't really know him all that much. And I'm sure naman, naawa din ako sa kanila kasi syempre may binayaran nila yung venue, binayaran nila yung hotels, binayaran nila yung May mga airplane. miscellaneous, yeah, Oh, right. yung mga Airfare, yung oo. airfare. So, makukuha naman din nila yun eh. Ang ano ko lang, hindi ko alam kasi kung anong nangyari sa kanya. I'm sure he's a nice guy, but ang tanong ko lang, Ernest, bakit naman ako yung ginagawa yung Dahilan. na Na hindi natuloy ang concert. kasi sinasabi nila parang reputation ko yon that I'm a no-show. First of all, Ernest, just to let you know, I have been in this business for a long time and I don't think I'll be staying here. Hindi ako magtatagal sa business na ito kung I'm a no-show. First of all, kaming mga artista, like ako, personally, I've worked so hard for my name, for my reputation. Hindi ako magpo-promote ng show, hindi ako sasagot sa isang show, at tapos hindi ako sisipot for no reason at all. Ano yun, para sirain yung sarili kong pangalan? Gumagawa ka nga ng show ng mga libre eh. Gumagawa, kaya libre, May bayad? kaya wala. Pag sinabi kong dadating ako doon. Nag-show na nga siya na may lagnat siya. Napanood ko yun. Kahit na wala akong boses, Nag-show siya. I have never canceled a show in my entire career unless talagang may problema talagang anything. Like, actually, meron nga ako isang show na, hindi kami nabayaran talaga. 25%. Kaya lang I was already in the venue. So we had to go through with the show. Ayan, so klaro na po yan mga kaibigan. Alam na ho natin ang buong kwento dito po sa Regine Velasquez Canada concert. Hindi natin siya magiging idol kung bad person siya. At saka kung may apat na sila tayo ngayon, may pang-limang sila tayo. Okay, October 11, ito na lamang. Tagalat. Ang maganda Tagalog nun. talaga. Yan. Sigurado ho akong pupunta dito kasi sa Bulacan po ito. Saka, nanay ko po producer nito. Sa CEU. Hindi rin ako sure kung babayaran akong nanay ko. Pero pupunta ho ako dito. Okay. Sa CEU po ito, Bulacan, Malolos. Tickets are already available. Sa Davao naman. Davao, October 25 with guests Gabby Eigenman, Dingdong Dantes. Tickets are available SN City Department Store, Davao City. So sana po wag niyo kalimutan. Saka University of Mindanao po yan mga kaibigan. Yes. Regine, mabuhay ka. Maraming Thank salamat. you very much. At sana ay Goodbye. mag-ingat ang lahat ng ating mga artistang Pilipino. At Yes. sana yung mga producers abroad, itrato nyo naman ho ng mabuti ang artistang Pilipino. Nanonood sa atin sa TFC ang tito ni Face at tito ni John Lapos na si Ernie Tejada who's celebrating his birthday. Happy birthday, Tito Ernie. At saka si TJ Short at marami pang iba tayong babatiin mamaya. Yes, Regine? Yes, I just want to say thank you to you and to Chris Walang for anuman. giving me a chance here. And also to Ricky Lo, kasi Okay. Mga kaibigan, Thank you very huwag po much. kayong alis dahil magbabalik pa po ang The Buzz! Yay!